Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Katambay Mano po, para po magkomento po sa inyo mga katambay, dito po sa Tambayang Makabayan. Ito po, komentuhan po natin mga katambay, itong tinututukan po at pinanggigigilan po ng ating pamahalaan sa pangunguna po siyempre ng ating Pangulong Marcos sa issue po ng Pogo. At alam naman natin na komento ni Kamanong, itong issue na ito ay dinadala po nila rito at may posibilidad di umano na ang tutumbukin nito ay ang mga Duterte o ang dating Pangulong Duterte. Pero sa kabila nun, nagtataka po rin ang Pangulo mga katambay. Una-una, bakit daw po lumaganap at lumaki ang operasyon ng Pogo sa ating bansa at ang kayamanan ay lumobo rin, ang kayamanan ni Cassandra Ong at syempre po ni Alice Guo mga katambay. Pinagtatakahan po ng ating Pangulo yon. At isa pa, ang mga sekretaris po ay talagang nakatutok din po, di po ba? Ang DOJ secretary po na si Rimulya, mga katambay, at ang DILG secretary po na si Abalos, at ang siyempre ang kasama po ang PNP chief natin na si General Marbil ay talagang nakatutok din po sa Pogo. Kaya lang ang pinagtataka po natin mga katambay, sa kabila po ng parang wala po silang alam sa mga operasyon po ng Pogo sa ating bansa. Pero may kumakalat naman po mga katambay na very close po sila. Very close po ang first family sa Pogo at lalong-lalo po sa owner o sa may-ari po ng Pogo na may pangalan po o sinasabing si Rainier Chu. Si Rainier Chu o Rainier. Ito po ay may marami pong larawang kumakalat po mga katambay at ito po ay hindi po pinag-uusapan ito sa Senado at sa Kamara. Itong mga larawan na ito po ay pinalabas ni Attorney Topacio mga katambay na dito po sa mga larawan na ito ay talagang malaki ang posibilidad daw na sila ay magkakakilala. Ito po sila sa Cassandra Ong at syempre po ang may-ari ng Pogo na si Rainier Chu at syempre si Alice Guo. Kaya nakita po natin pati yung pagsundo niya doon sa sinasabing kung saan siya nahuli, special pa, naka-private plane pa mga katambay. At sinasabi raw po, libre ito at walang gastos. Napaka-special. At nung makuha po si Alice Guo, napakasaya pa. Pati po sa mga litrato, may mga pa-selfie-selfie pa. At parang napaka-secured niya. Dahil di kaya ang mahumuli sa kanya ay puro kakilala niya at sinasabing best friend, BFF, di kaya? Ito po, pakinggan po natin ang balita sa News 5 at komentuhan po natin. Nakakalungkot lang po, no? Kabila ng Pogo issue, yung pala sila maraming kumakalat na larawan. May mga kumakalat namang litrato ni Pangulong Bongbong Marcos kasama ang umano'y Pogo Big Boss na si Rainier 2. Sa isang press conference kanina, inilabas si Attorney Ferdinand Topacio ang mga larawan ni Tew kasama si PBBM. Wala siyang ibinigay na detalye, pero nasa mga senador na raw kung gusto nila itong imbestigahan. Wala pang reaksyon ang Malacanang tungkol dito. Kamakailan lang nang maglabas din si Topacio ng litrato ni PBBM kasama ni Cassandra Ong na inuugnay din sa iligal na Pogo. Si Topacio ang abogado ni Ong. Ayon sa kanya, nasa ospital pa rin ngayon si Ong dahil sa mental health issues kasunod ng anyay nakakatromang pambubuli sa kanya sa nakaraang House Squad Committee hearing. Nakararanas din daw na breakdown si Ong. Dahil dito, hindi na raw kayang humarap ni Ong sa mga susunod na pagdinig. Ikulong na lang daw siya kaysa pahiyain pa sa harap ng maraming tao. Oo nga po, nakakalungkot lang po dahil dinidiin po yung katulad yan, si Cassandra Leong at si Alice Guo, mga katambay. Pero sinasabi nga ni Kamanong, hindi kayang magpatakbo ng ganitong kalaking operasyon ng Pogo kung ang didiin mo lang at ipupush mo lang ay si Alice Guo at si Cassandra Leong. Napaka po mga tambay. Kasi sino po ang magkukonekta rito? Kasi hindi po mag-ooperate ito kung hindi ka kakilala at hindi ka kadikit ng gobyerno, lalo po sa bagong Pilipinas, di po ba? Alam naman natin na itong operasyon ito ay napakalaki, ang Pogo, di po ba? At ito po ay nakatulong din po nung panahon po ni dating Pangulong Duterte dahil ito po ay nagamit ng taong bayan ng taong bayan po ito mga tambay, lalo nung panahon ng pandemya. Na pagkunan po ng malaking tax po ito
at naipapamigay po nung panahon na ayuda ng mga walang trabaho po ang ating mga kababayan. Tayo po walang trabaho. At napagkukunan po din to ng malaking buwis nung panahon po ni dating Pangulong Duterte. Pero ngayon, sa bagong Pilipinas ay sumama na sumama. At syempre po, napakarami na rin po hindi sila binigyan ng permit. Yung permit po wala na po halos sa binigay nung sila na po ang naupo. Pero ito po yung issue na ito, mga katambay. May katotohanan po yung sinasabi ni Atty. Topacio. Sa kabila ng tinututukan nila at alam ng taong bayan kung saan tutungo itong usapin ng Pogo dahil gusto nila itong pasamain di umano at idugtong o talagang tumbukin ang magiging ulo at utak nitong Pogo na sinasabing napakasama ng mga operasyon at sari-saring maanumalya ay sa mga Duterte o kay dating Pangulong Duterte. Kaya lang po, di po ba may kasabihan tayo yung mga bulok, kahit anong tago mo sa bulok ay lalabas at aalingasaw ito. Kahit anong higpit at talagang grabe na ang iyong pagtago, aamoy at aamoy. Kaya po ito po, hindi pa nagtatagal at hindi pa naimbestigahan ang Pogo issue at tinututukan pa ng husto ni Senadora Risa Hontiveros. Pero tingnan natin, mga katambay, itong pinalabas ni Atty. Topacio kung ito po ay tututukan at iimbestigahan din po ni Senadora Risa Hontiveros at ng Kamara. Ito pong mga litrato. Kasi po, Pogo po ang pinag-usapan napakarami pong kuha ng litrato kasama ang First Lady, ang Pangulong Marcos, at yung mga nasa gabinete niya. Meron pa siyang mga kasama sa gabinete niya. At yung mga kaibigan niya. At yung mga dati niyang kaibigan pa rin. At pati ang may-ari ng Pogo na si Rainier Tiu ay talagang kasama pa sa napakaraming kuha ng Pangulo, mga katambay. Ito po, meron po tayong papakita sa inyo. Ito po ay galing kay Atty. Topacio, mga katambay. Yan, nakita niyo po yung mga litrato na yan. Ayan po, ang Pangulo at ang First Lady. Kasama po dyan si Cassandra Leong, mga katambay. Tapos lipat natin. Meron pa yan O, ayan po, mga katambay. Ang Pangulo at kasama rin po ang may-ari ng Pogo na si Rainier Tiu. Tingnan nyo po. Paano nyo po sasabihin na yung mga litrato na yan na kumakalat na yan at hawak po ito ni Cassandra, I think Cassandra Leong, mga binigay po kay Atty. Topacio. Ayan po, magkakasama sila, mga katambay. Makakuha ng litrato. Napaka-close. Grabe. O ito, nasa isang sasakyan pa sila. Kasama rin si Pangulong Marcos at yung may-ari ng Pogo. At yung mga sinasabing mga barkadahan. Di po ba? Ay, nakaturo pa kay Bongbong Marcos, kay President Marcos. Yung mga kuha. Napakarami pong kuha. Pero ito po, hindi po sinasagot pa ito ng Malacanang, mga katambay. Itong issue na pinalabas ni Atty. Topacio. Dahil si Atty. Topacio po ang tumatayong legal counsel o abogado ng Cassandra Leong, mga katambay. Napakaraming litrato na very close. At hindi po natin pwedeng sabihin at hindi rin po pwedeng sabihin ng Pangulong Marcos na nagkataon lang po yon na sinasabing selfie. Pati po ba sa sasakyan? Selfie pa rin. Sasama kayo rin sa loob ng coaster. Mukhang coaster po yun Yung malaking van, yung pangmayaman, yung isang sasakyan po ng Pangulong nakasakay ang Pangulong Marcos. Isang malaking coaster na pangmayaman lang ang pwedeng sumakay, pang may pera. Yung po ba selfie at nagkataon lang? Di po ba? At yung isa po parang napakagandang gathering po yon. Kasama po ang First Lady. Pati First Lady. At marami pa pong mga pangalan na nahandun po na magkakasama doon sa sinasabing grupo, mga katambay. Tingnan natin yung ibang yun nga po si Pogo, yung si Pogo owner, si Rainier Tiu, si Tiu, o mga ganun ang pangalan niya. At kasama rin din po siyempre si Cassandra Ong, ang First Lady, tapos yung wife ni nandun din po yung wife, yung asawa ni Rainier Tiu.
At syempre po, asama rin dito sa kuha yung assistant po, yung special envoy po to China, si Benito Tio Chico. Kasama rin po rito sa grupo ng mga litra-litrato po, mga tambay. At si Jose Maria Ortega, ang PAGCOR director, matindi. At si Mr. Hu, Pogo owner ng Porac. Tingnan nyo po. At si Noela Stanislao, retired general, kaibigan daw po ni Pangulong Marcos. At si Jetro, kaibigan din daw po ni Pangulong Marcos. Saka si Noel Patrick Prudente, former Bucor, BOC official. At marami pa pong iba na wala pong nilagay na pangalan doon sa grupo, mga katambay. Biruin nyo po yun. Ito pong mga litrato na ito. Ito po kung hindi po ito may katotohanan at hindi ito'y peke, matagal na po inaksyonan po ito ng pamahalaan dahil lalo-lalo po ang PDEA at ang NBI, sisilipin po nila agad ito. Yung unang pinalabas po ni Atty. Topacio ito, mga katambay, antimano po, gagalaw na po rito ang pamahalaan, lalo po ang NBI, uutusan po ng pamahalaan yan, ng DOJ, di ba? At ng DILG. Pero tahimik po sila. Ito po yung nakaraang linggo pa ito pinapuputok o masigit pa ni Atty. Topacio. Pero nananatiling tahimik po ang palasyo, mga katambay. Kaya nabubunyag Kaya nga sinasabi ni Kamanong, komento ni Kamanong, kahit anong tago mo, ang sikreto mo, baho, kahit anong tago mo yan, talagang aalingasaw yan. Aalingasaw at aalingasaw yan sa taong bayan. Hindi mo maitatago yan, mga katambay, yung mga sikreto na yan, na kesyo wala kayong kinalaman sa Pogo, na hindi kayo nag-i-involve, at hindi nyo ginagatasan at ginagawang hanap buhay ang kinikita o ang pumapasok na pera galing sa Pogo. Di po ba? At ang pagkakamali lang po dito, komento ni Kamanong, alam nyo naman pala sa mga sarili nyo na meron kayong involvement dito di umano. Bakit ito pa yung gagamitin yung Pogo para pasamain lang ang dating Pangulong Duterte? Samantalang malilintikan kayo dito dahil meron din kayong tinatago na sa tingin nyo siguro hindi lalabas at hindi aalingasaw. Ngayon po, ano ngayon na magiging katwiran natin dito? Sa pinalabas po ni ni Cassandra Leong sa pangunguna po ngayon ni Atty. Topacio, na matapang na ipinakalat po ito sa social media at ina-adapt na rin po ngayon ng mga ilang istasyon po sa mainstream media, mga katambay. Kaya yung sinasabi natin na yung ginagawa po na ngayon na aksyon ng Pangulo at ng mga alipores nito, mga appointed ng mga sekretary na kesyo walang kinalaman at para pang galit na galit at nagtataka ang ating Pangulo kung bakit lumaki ang operasyon ng Pogo. At talagang napakarami daw illegal na nahandito sa loob ng Pogo. At kung ano-ano pa. Pero sa mga larawan ay very close sila at parang kitatagal nang magkakakilala, mga katambay. At mukhang isang malaking dinner pa ang nangyari dito. Mukhang ito nasa sikat na isang 5-star hotel o pinakamamahaling restaurant dahil round table po Nakita niyo yung kumpleto po na yung kuha po nila, parang napakalaking round table, mga katambay. Itong kuha na ito at may mga logo pa ng mga Chinese character. Hindi natin alam kung ito ay sa pinakamalaki o pinaka-class o 5-class o 5-star hotel na may pagka Japanese o Chinese o Korean ang style, mga katambay. Yung makuha dun sa isang marami sila. Ito po yun. Kung papansin niyo, di ba? Isang round table po yan, mga katambay. Yan, round table. Kuha po nila. Kasama ang First Lady. Kaya yung ikakabit mo na napakalaking korupsyon nagaganap at sinasabing anomalya ng Pogo, mga magkakakilala kayo. Di po ba? Napakarami pong
Napakaraming ginagawang pamumulitika kasi ng ating gobyerno ngayon na para lang isama mo, komento ni Kamaw sa demolition job, mapasama mo ang mga Duterte. Sa'yo, yung pagtuturo mo, di ba, pag nagturo ka, di ba, halos 4 na daliri ang bumabalik sa'yo. Yung tinuturo mo na iyan sa mga Duterte, yan yung issue na yan pupunta sa mga Duterte. Halos karamihan ng daliri mo pag nagturo ka na yan ang masama, yan ang hindi mabuting pangulo, yang mga Duterte, halos yung balik ng daliri nakaturo sa iyo. Mas marami, di ba? Ganyan po ang nakikita ni Kamanong, komento ni Kamanong. Yung pagbabato mo ng putik at binabato mo ng putik ang pamilya Duterte, mas maraming putik ang bumabalik sa iyo. Isang damukal na putik na may kasama pang uod. Di ba mga tambay? Kaya nagigising tuloy ang mga Pilipino kung sino talaga ang nasa likod at talagang kung ano po ang layunin lang ng pamahalaan dito po sa issue ng Pogo. Kasi, di ba, ibabalik lang natin, yung paghuli pa lang kay Alice Guo, special pa, naka-private plane pa, mga tambay, at gumagamit pa ng mga helicopter, at napaka-proud pa, at parang walang katakot-takot si Alice Guo, at napakasaya niya, dahil yung nanghuli yata sa kanya, kakilala niya at matagal niya ng close, mga katambay, ang mga ito. Komento ni Kamanong. At napakasaya niya. At talagang para siyang nakasandal sa pader ang mga nanghuli sa kanya, mga katambay. Di ba? Hindi ba kayo nagtataka? Walang katakot-takot. Abot ang ngiti, abot ang saya. At very special, mga katambay. Napaka-special ni Alice Guo sa ating pamahalaan. Kaya kayo po, mga katambay, ano masasabi nyo dito sa issue na ito ng Pogo? Yung Pogo na talagang inuubusan po ito ng pera ng bayan, lalo yung kakahiring po ni Senadora Hontiveros. Isang damukal na pera na po ng taxpayer ang ginagastos po sa Senado. At ganun din po sa Kamara. You know? Pero tingnan natin mga katambay, kung isasama sa investigasyon ng napakagaling na Senadora Hontiveros itong mga litrato na pinalabas ni Cassandra Ong at ni Attorney Topacio, itong makuha ng magkakasama at napakaraming pagkakataon, hindi lang isang pagkakataon na sila ay magkakasama, iba-ibang venue, iba-ibang lugar ang mga kuha ng larawan at pati sa loob ng sasakyan ay magkakasama sila. Mga katambay, nagkataon lang kaya yon na nakisakay lang lahat sa'yo at yung lahat na yung dami ng litrato ay nagkataon lang din kaya. Mga mabibigat na tao ito, mga mapepera at talagang mga bilyonaryo po ito. Kung ikaw ang magiging sinasabing may-ari ng Pogo sa Pilipinas na si Rainier Chu o Tiu, ibang klase ka kung hindi mo kilala ito. At ito'y magbibigay sa iyo ng limpak-limpak at isang damukal na pera na galing po sa bisyo na Pogo. Dahil alam naman natin ang Pogo ay bisyo to. Bisyo po ito ng mga mayayaman, mapepera. Dahil kasino po ito. Hindi po basta-basta pwedeng magsugal ang mahirap dito. Pang may pera po ito. Di ba? Kaya nakakalungkot lang po mga katambay na sa dating Pangulong Duterte na sa kabila na siya tapos na sa politika, pero ang iginanti po sa kanya ng bagong Pilipinas, pabagsakin siya at siraan na siraan sa kabila ng nagamit po ang dating Pangulong Duterte, lalong-lalo ang Vice President, nagamit po ng bagong Pilipinas para po sila makabalik sa kapangyarihan. Pero ito po ang napala. Ganito po tumanaw ng utang na loob ang bagong Pilipinas. Lalo po sa Vice President at sa dating Pangulong Duterte. Ganito po silang klase, mga katambay. Parang hindi Pilipino, komento ni Kamanong, parang hindi Pilipino tumanaw ng utang na loob. Di ba? Ang mga Pilipino, marunong tumanaw ng utang na loob. Pero itong komento ni Kamanong, parang ibang lahi. Wala yung pagiging Pilipino sa pagtanaw ng utang na loob. Igaganti mo, talagang sisiraan mo at gusto mo pang padala at ipadampot sa ICC ang pamilya Duterte.
Grabe silang tumanaw ng utang na loob, di ba? Pero ang mga Pilipino tayo, gising na tayo eh. Gising na tayo sa ginagawa po nilang pamumulitika at pagwawaldas ng pera ng bayan. Isang damukal na pera ang nasasayang. Hindi naman nasasayang, komento ni Kamanong. Baka naibubulsa lang o naitatago. Nailalagay lang siguro sa mga magaganda at malalaking bolt. Di ba? Sabi nga ni dating Pangulong Duterte, ang mga korap na politiko, hindi naglalagay ng pera sa bangko yan. Nilalagay yan sa mga kani-kanilang malalaki at magagandang bolt sa kanilang mga mansyon para hindi ma-audit. Di ba? At hindi makalkal ng money laundering lalo kung nasa bangko. Madali kasi silang i-trace kung ang kanilang kinukurap ay nasa bangko. Yung iba namang matatalino, dinadala ang kanilang pera daw na nakurap sa ibang bansa. Yung iba naman, ini-invest naman sa ibang bansa. Namimili ng mga ari-arian doon, mga katambay, para hindi mahabol ng sinasabing money laundering at isa pa, yung korupsyon, mga katambay. Kaya dito po mga katambay, bantad na sa mga Pilipino ang mga ginagawa po ng bagong Pilipinas. Yung pagtugon po sa kahirapan, pinabayaan na po nila. Hindi na po nila tinutukan. Napakalaking problema ng kahirapan, kawalan ng trabaho ng mga Pilipino. Tapos ito lang ang ginagawa mo sa loob ng 2 taon. Walang lubay na pag-aaksaya ng pera. Puro hearing sa Senado, hearing sa Kamara. Yan po ba'y makapagpapababa man lang ng kilo ng bigas? Yung sobra nilang kakahiring? Sila lang naman na nakikinabang dyan. Hindi naman ng taong bayan na nakikinabang dyan. Di ba? Dahil ayaw nilang dalin sa tamang proper forum. Ang tamang proper forum dyan, kung talagang gusto mo yan, imbestigahan, dadalin mo yan sa tamang proper forum. Sa korte. Hindi po sa opisina ng Pangulo, hindi sa opisina ng Senado, at hindi sa opisina ng Kamara. Kaya marami pong naaksayang pera ang taong bayan. Lalong-lalo na ang taxpayer. Di ba mga tambay? Kaya nakakalungkot po. Dito, kilala na natin sila. Kilala na ng mga Pilipino ang style nila na sinasabing bulok. Bulok na style, mga katambay. Muli po, si Katambay Manong, nagpapasalamat po sa mga nakakagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan, at syempre po sa YouTube at TikTok, at sa mga nagla-like at share at subscribe, at sa mga nagko-comment. Maraming salamat po mga tambay. Thank you po. Sa muli po mga tambay, ingatan nawa po. Paalam. Bye-bye.